Hi guys, andito na naman ako sa harapan nyo. Opo, yung napapanood yung video, hindi po aksidente yan. Ito pong video yung ginagawa ko para sa inyo po ito. Sa mga gusto mag-abroad, sa mga gustong mangibang bansa, o nangangarap na magbigay ng magandang buhay para sa mga mahal sa buhay. Itong isi-share ko sa inyo, experience ko at karanasan ko sa pagtatrabaho ko as OFW. Kapag gusto nyo maging OFW at nangangarap kayo magtrabaho sa ibang bansa, kailangan buo yung loob nyo. Kailangan desidido kayo. May mga pagsubok, may mga stress. Kahit saang lugar ka pumunta, sa Pilipinas, sa ibang lugar, may stress yan. Hanapin lang natin kung ano ang tamang solusyon at kasagutan. Pwede pong pag napapagod, pwede magpahinga, bawal sumuko. Isipin nyo yung mga mahal natin sa buhay na umaasa sa atin. Hindi nila alam kung ano yung ating nararanasan dito. Hindi rin naman natin sasabihin. Ayaw nating maawa sila sa atin o malungkot sila. Kaya ang ipinapakita natin yung mga masasayang bagay. Pero yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Kung mag-abroad kayo at magtatrabaho kayo sa ibang bansa, buo yung loob nyo. Malawak yung pangunawa nyo. Mahaba yung pasensya nyo. At the same time, kaya nyo magtiis. Kaya nyo tiisin yung sarili nyo. Wag po nating husgahan yung mga kapwa natin, mga nakikita natin, mga OFW, yung mga kasama natin, kaibigan, kakilala. Wag nating husgahan yan. Si ganito, napakakuripot, hindi nagluluto, hindi nag-asikaso. Hindi po natin alam kung ano yung nasa isip niyan. Baka mamaya nakaprepare siya para sa mga emergency na pangailangan. Kasi nga sa mga OFW, hindi nyo maintindihan yung isang OFW kung hindi nyo naranasan maging isang OFW rin. Ako kasi para sa akin, kaya kong tiisin yung sarili ko, pero yung mga mahal ko sa buhay, mga anak ko, hindi ko kaya tiisin yan. Ako kaya kong kumain ng mga pangkaraniwang pagkain, pero sila gusto ko nakikita maayos sila, maganda yung kanilang sitwasyon, yung kanilang kalagayan, nakakakain sila ng tama at maayos, yung mga gusto nila nasusunod nila. Hindi ko naman sila talaga binibaby o masyadong binibigay ang luho nila. Ang sa akin lang, ayokong maranasan yung hirap na naranasan ko, pero gusto kong makita nila yung paghihirap sa buhay para matuto silang magsikap para sa kanilang buhay. Kung sakali man, hindi naman tayo kasi habang buhay na nandyan sa tabi nila o nakikita nila o kasama nila. Kaya kailangan natin silang i-guide, ihulma na kaya nilang mamuhay, kaya nilang magsumikap. Kasi kung ikaw ipinanganak na mahirap at namatay ka na isang mahirap, may pagkakamali ka na sa buhay na ginampanan mo. Hindi po ganun. Kasi binigyan tayo ng sapat na kaalaman at karunungan. Gagamitin po natin yun sa tama. Kailangan nating maging maayos at maganda yung ating pamumuhay. Hindi man tayo ganun ka-perfecto, pero gagawin natin yung maganda, yung maayos, yung tama. Yung hindi tayo mahirapan at hindi rin sila mahirapan pagdating ng araw. Sa mga nakakapanood ng bidyong ito, paalala ko lang, wag po nating husgahan yung nakikita natin. Hindi natin alam kung ano yung kanilang plano, yung gusto nila at yung pinagdadaanan nila. Hayaan natin sila. May mga sarili na tayong isip eh. Iba yung diskarte mo, iba rin yung diskarte nila. Opo. Kaya sa mga kaibigan, kakilala, mga kasamaan sa trabaho, mga dating kasama sa trabaho, mga dating kaklase, sa mga nakapanood nito, itong bidyong ito ay sinishare ko lang sa inyo dahil sa mga karanasan at nararanasan ko, para
alam nyo rin po at naintindihan nyo ang isang OFW. Ang isang OFW kasi hindi biro yan. Hindi biro. May mga ginagampanan yan. May problema kayo dyan, may problema rin dito. Magkakaiba nga lang ng sitwasyon. At magkakaiba lang din ng solusyon. Kaya ang pinapaalala ko ulit, katulad ng sinasabi ko, maging matiisin, maging mahaba yung pasensya, maging malawak yung pangunawa, maging mahinahon sa pananalita, at huwag po magagalit pa bigla-bigla. Wag po tayong hatol sa kapwa. Yun lang po. Sa mga nakakapanood ng video ito at gusto nyo rin ipaalam sa iba yung mga natutunan nyo, pwede nyo rin pong i-share, pwede rin po kayong mag-like, at pwede rin po kayong mag-comments below. Opo, please kindly comments below kung saan po nakarating yung video ito, kung saan kayo nanonood sa ngayon. Maraming salamat po, and God bless us po sa ating lahat. Thank you po sa panonood.